Yes, Sir, bakit po kayo naparito, sir? para ipagtanggol ang ating mga magigiting na star witness na mga ex-marines na kasalukuyang ngayong nagigipit at ginigipit yan sa taas. Sir, ano po bang pananaw niyo dun sa apat na Marines na bumaliktad po? No? Ang pananaw ko dyan sa apat na marines, bilang isang mamamayang Pilipino at na nakabantay sa mga kaganapan, lalo-lalo na dyan sa ating mga magigiting na ex-marines na naglalabas ng katotohanan para sa kaliwanagan dyan sa Ghost Project, flood control. Ang pananaw ko dyan sa apat na yan, sa totoo lang, di ba bago yan? Bago yan dyan sa 18 Marines na sinasabi. Ngayon, tingin ko dyan sa apat na yan, hindi talaga totoo ang kanilang paghayag ng katotohanan. Bagkus, pumasok lamang sila dyan, jumoin lamang sila dyan na maging star witness dahil nga alam nila na sila ay babayaran. Babayaran ng kabila. Kasi pababaligta rin yan eh. At meron pang isang iniisip ako dyan sa apat na yan. Malamang nakausap na yan ng kabilang panig na parang magpanggap na magpayag laban sa tungkol dyan sa Ghost Project na yan. At yung apat na yan ay hindi totoong para sa bayan at mamayan. Dahil kung sila ay para sa bayan at mamayan, gagayahin nila yung 10 natitirang ex-marine na nanindigan para sa katotohanan. Bumaliktad sila dahil may presyo ang halaga ng kanilang prinsipyo. Ang kanilang paninindigan ay peke. Ang kanilang paninindigan ay nalulusaw sa kinang ng pera. Yan ang katotohanan dyan sa apat na yan. Kaya, shame on you sa apat na yan. Sir, yung apat, sir, nauna nang nabanggit na dito. Yung una po nilang salaysay daw po ay hindi daw po totoo. Alam nyo, sa philosophy of law, lalo na sa system ng judicial, ang unang pahayag mo, yun ang mas makapangyarihan. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Ang unang pahayag ng apat na marine na yan, yan ang mas matibay kesa sa pangalawa. Dahil second choice na yun eh. Kumbaga, meron na sa kanilang nag-bribe. Meron na sa kanilang nanuhol para bumaligtad at baguhin ang kanilang statement. Ang masaklap, pinararatangan pa ngayon yung si Atty. Limay Balikod ay pinararatangan pa na meron daw ipinangako sa kanila. Binabaligtad, halatado na ito ay isang fabricated. Ito ay isang pain na hindi natin naramdaman. Ito'y pain lamang nitong apat na ito. Tulad nga ng sabi ko kanina, yung apat na yan ay peke. Hindi talaga totoong lalaban yan para sa bayan. Pumasok sila dyan sa 18 Marines para magkapera lamang. Dahil alam nila na malaking pera ang ibibigay sa kanila ng kabila, bumaligtad lamang. Or may isa pang option dyan. Maaaring sila'y nakausap na talaga ng kabila na pasukin yung 18 Marines na yan at mag-join para mag-espiya at makuha ang mga informasyon at sila ngayon ay bumaligtad. Na sa totoo lang, connivance na po yan. Bago maganap ang kanilang pag-join dyan, ay plano na po yan. Yan ang aking opinion. Yang apat na yan ay hindi totoo. Peke ang apat na Marines na yan. Nakakahiya kayo. Kasi ganito lang yan eh. Kung wala naman pala kayong paninindigan at paikipaglaban para sa bayan at mamayan, hindi na sana kayo jumoin dun sa 18 Marines. Hindi na sana kayo sumama pa dun. Hindi naman pala kayang manindigan. Makukuha rin naman pala kayo sa presyo ng maleta. Eh di dapat din na kayo jumoin. Nakasira lang kayo sa paninindigan ng natitirang Marines na lumalaban para sa katotohanan. Ito po ay hindi na usapin ng pera-pera. Usapin na po ito ng bayan at mamayan kasama na ang inyong mga salin lahi. Dahil kung hindi matatapos ang kaguluhan ito, hindi matatapos ang kabaluktutan o bendalo, ito'y mananatiling bulok na sistema sa ating gobyerno. Yan ang aking pananaw at opinion. Kayong apat, shame on you! Sir, ano po kayang nakikita niyong magiging epekto nito sa pagbaliktad ng apat na Marines? Sa aking nakikita, mas magiging makapangyarihan yung natitirang Marines dahil sila'y naninindigan hanggang sa huling sandali ng kanilang pakikipaglaban. Mas magiging maganda ang epekto. At ito'y magdudulot ng kahihiyan sa pamilya ng apat na ex-marine na bumaligtad.
Kaya ito ay mas magiging makatarungan at magiging maganda ang takbo ng investigasyon kasi merong mananatiling 10 na maninindigan kasama tayo ng mga mamamayan na maninindigan ipaglaban ang katotohanan, pigilan ang bendalo. Actually, nagulat nga ako eh. Kaya talagang agabi porsigido ako makarating dito dahil nagtataka ako. Voluntarily pumunta ang mga ex-marine kasama ang kanilang abogado na si Levi Balikod. Voluntaryo, ibig sabihin walang resistance. Pero nagtataka ako, bakit alas 3 pa lang isinara na ang judicial natin, sinara na ang Hall of Justice, na dapat mga alas 4 pa yan o alas 5. Pero bakit maaga nilang sinara? At bakit mula umaga, nandyan na sila, bakit pagdating ng alas 3 isinara? Para ano? Para gipitin itong mga marine natin na natitira. Kaya yan nakakagulat. At saka dapat ito sila'y voluntary in good faith na pumunta dito. Pero bakit ano ang ginawa nila? Pinusasan. Ang alam ko sa pinupusasan lamang ay mga talagang kriminal at nagre-resist. Pero itong 10 Marines na ito, kusang loob na pumunta rito. Ibig sabihin, malaya sila na haharapin ang ikinakaso sa kanila. Walang pagtutol at walang pakikipaglaban. Pero bakit pinusasan? Bakit pinusasan? Dahil gusto nilang ipakita, takutin ang mga mamamayang tunay na lumalaban para sa katotohanan. Yan po ay isang pananakot lamang, kaya pinusasan. Dahil kung ako, ang pulis, hindi ko gagawin pusasan yan dahil unang-una walang resistance. Hindi sila nagre-resist. At voluntarily, in good faith, na sila ay nagtungo dito para magpiyansa. Pero kinat na nila ang judicial system, ang Hall of Justice ay maaga nilang sinara para hindi ito makapagpiyansa. Kaya ang nangyari, sila ay hindi nakapag-bail, pero hindi dapat pusasan dahil in good faith silang nagpunta para magbayad ng kanilang piyansa. Isinara nga lang ng maaga. Yan ay isang pananakot lamang. Ano pong masasabi natin doon, kuya, sa ginawa nila na instead na sabay-sabay mag-bail yung 13 Marines natin, ay ang pinagbigyan lang po nila ay yung 3 at naiwan yung 10. Sa anong dahilan po kaya na kung dapat kung tustusin natin sabay-sabay silang lahat? Tama. Sa pananaw po ninyo, ano ang naging dahilan at ano ang motibo po nila? Ang dahilan nito para ipakita sa mamayan na pananakot. Dahil itong 10, talagang gusto nilang ikulong ito. Gusto nila talagang hindi makapag-bail. Intentional po ito, hindi po ito negligence po ito at intentional. At kung meron man ditong may kasalanan, walang iba kundi ang judicial system natin. Yang Hall of Justice, yang nag-aano ng piyansa, yung pinagbabayaran natin ng bail. Bakit maagang isinara ito? Hindi kontrolado nila eh. Kaya nga kontrolado nila. Yun nga ibig ko sabihin, intentional na ito talaga ay gusto nilang hindi makapag-bail para maipakita sa mga tao, sa mga matatapang na lumalaban para sa katotohanan na ganyan ang mangyayari sa ating lahat kapag tayo'y nagpumili na ipaglaban ang ating bayan at mamamayan. Kuya, para po sa inyo, ano po yung pananaw ninyo sa gobyerno ito ngayon, sa panahon ngayon? Ano ang status ng gobyerno ngayon? Ang status ng gobyerno natin ngayon talaga kasumpa-sumpa. Karimari-marim, karumal-dumal. Wala na pong fair justice. Wala na pong katarungan ang mga taong mapayapa na namumuhay lamang. Nakita nyo naman, in good faith nagpunta rito, bakit ikukulong pa? Dapat hindi mo ikulong yan. Diyan lang yan, hold ka lang. Kasi magbibail naman yan eh. In good faith na nagpunta rito, bakit mo kailangang pusasan? Voluntary surrender. Kaya nga, hindi yan surrender. No, don't mention surrender. Ang surrender kasi terminology na ginagamit sa mga may kasalanan na. Ayun ang sabi Sila- ni Atty. Baligod. Eh. Hindi, kahit sinabi ni Atty. Baligod, sa aking pananaw, huwag tayong magtalo-talo kasi ito pananaw ko eh. Tinatanong niyo ko eh, opinion Sige. ko. Sige. Hindi ako kahit si Atty. Baligod dyan, yan ay kaibigan natin at naikipaglaban, iba naman yung opinion ko. Ang opinion ko, hindi pwedeng gamitin ang term na surrender. Dahil kapag sinabing surrender, inaccept mo na ikaw talaga ay mayroong kasalanan. Surrender, sumuko. Pero ito ay dumulog, kusang loob. Yan po ang tamang terminology dyan. Sila ay kusang loob na dumulog
sa Hall of Justice para bayaran ang kanilang piyansa. Pag surrender kasi, ibig sabihin, inaccept mo na ikaw ay may kasalanan. Kahit tignan nyo sa diksyonaryo kung ano ang surrender. Ang surrender kasi sumusuko ka dahil tinatanggap mo na ikaw ay may kasalanan. Under court pa lang tayo mga kapatid. Wala pang conviction. Hindi pa convicted yung mga yan. That is a big wrong accusation. Kung tutuusin, yung mga Marines natin, kasama ang ating magiting na Atty. Baligod, kung tutuusin, sila ay mga maituturing nating bayani. Bakit? Naikipaglaban sila para sa katotohanan at matuklasan kung sino ang tunay na mastermind dyan sa Ghost Project ng flood control. Kaya kung tutuusin, sila ay hindi dapat inaharas. Dapat nga kung tutusin ang mga star witness considered kasi yung nakitirang Marines na yan, ex-Marines na yan, considered star witness. Kapag tinawag kasi star witness, lumalabas na kapag star witness ka, dapat may proteksyon ka ng gobyerno. Star witness ka, dapat ikaw ang iniingatan, hindi ikaw ang ikinukulong. Ikaw ang star witness na magpapahayag ng katotohanan laban sa kabaluktutan at sa panggigipit ng gobyernong ito. Sa tingin mo kaya kuya, bakit kaya ayaw nila ipatawag ang ating mga Marines na naiwan ngayon sa Senado para po magkaalaman kung sino po talaga ang may punot dulo? Kasi ganito nagtatalo-talo ang tao kung sino-sino ang pinagbibintangan. Bakit yung hindi ho natin kayang ipatawag sa Senado or magsalita sila doon sa Senado para magkaalaman kung sino talaga ang may pakana? Ano kung sa pananaw niyo niyan kuya? Bakit? Ano kaya ang dahilan? Anong motibo? Tinatago nila kasi ang katotohanan. Dahil sa totoo lang, based on my own opinion and observation, yung mga natitirang Marines na yan ay merong personal knowledge. May personal knowledge sila. Kaya yan ang kinatatakutan ng Senado na ilihim. Ayaw nilang ilantad ang katotohanan, kaya ayaw nilang imbitahan. Kasi kung talagang gusto nilang palabasin ang katotohanan, imbitahan nila para makapagsalita, maipahayag ang kanilang mga nalalaman kasi they are involved for this problem. Sila ay may personal knowledge. Kaya sila ang credible na tumistigo, hindi yung mga kung sino-sino mga tinatawag nilang testigo, wala namang hawak na ebidensya. Ito mismo, sila mismo ang umawak ng mali-maletang pera. Sila mismo ang inutusan ni Saldico na magdala ng pera. Kaya kung tutuusin, sila ang may personal knowledge at credible na tumistigo. Kaya ayaw nilang ipatawag ito para maitago ang katotohanan. Yan ang masaklap sa ating pamamahala ngayon. Bend the law. Tingin nyo sir, at sino kaya ang may pakana dyan sa bumaliktad na 4 na ex-Marines? Ang sa akin nakikita, sa aking opinion, ang may pakana niyan, siyempre yung kabila. Yung side ng mga involved dito sa mali-malitang nakawan ng Ghost Project Flood Control. Yun ang mga may pakana niyan. Alam nyo na kung sino yan. Yan ang may pakana niyan. Dahil ang gusto nila mangyari, ma-demoralize itong natitirang mga marino. At pasinungalingan na yung mga pahayag nila ay hindi katotohanan. Kaya yung 4 na yan versus sa 10, ito hindi na ito usapin ng bilang, usapin na ito ng katotohanan. Kahit 4, kahit 10 lang yan, kung sino ang totoo, yun ang papanigan ng taong bayan. At yun ang kinakasiyan ng mahal nating Panginoon, ang katotohanan. Because I believe the truth shall set us free. Sir, ano masasabi mo doon sa message ni Senator Erwin Tulfo na nagpapasalamat po siya dahil daw natauhan na daw yung mga bumaliktad nila? Tama, kaimbang, kalimbang. Ano sabi? Nagpapasalamat daw siya sa Diyos at natauhan na daw po yung 4 na Marines. Actually, yung 4 na Marines na yan na bumaligtad, hindi po yan totoong natauhan. Yan po talaga ang plano ng 4 na yan, pagkakitaan ang kanilang pagtistigo. Biruin mo kung magkano ibibigay dyan bawat isang ulo. Kaligayahan ng sarili nilang pamilya, ipinagpalit ang kalagayan ng buong bansang Pilipinas. At saka pag ikaw ay Marines, your heart is strong. Kaya yung 4 na yan,
para sa akin, mga bakla yung apat na yan. Oo. Mga bakla, hindi ikaw, mabait ka eh. Yung mga masasamang bakla, Masama yan? oo. Hindi, ito mabait ka. Masama yan. Mabait ka, mabait. Masama yan, masama Hindi yan. yan, ano, hindi yan. Hindi Masama- yan, hindi masama yan yan. tumanggap ng maleta. Yung mga tumanggap ng maleta, yun ang mga bading, yung apat. Aray ko. Yung apat, nakakahiya kayo. Apos. Hindi na sana kayo lumutang kung ganyan rin lang pala gagawin nyo. Ang masaklap, binabaligtad nyo pa sila Atty. Baligod na sila ang nag-o-offer sa inyo. Mga punyeta kayo, hindi kayo ang ino-opera ni Atty. Baligod. Dahil kay Atty. Baligod, no money. Tapatan lang para sa bayan at mamayan ang ginagawa nila Atty. Baligod. Walang perang involved. Kayo ang nagkapera dahil sa kabila, binayaran kayo at intentional na talagang pinasok nyo yung 18 Marines para lang kayo ay magkapera at makakuha ng mga impormasyon. At hindi ka panipaniwala yung mga pahayag nyo na hindi totoo yung mga una nyong pinahayag dahil yan ay pinanumpaan nyo na. Nakuha nyo? The philosophy of law, ang unang sumpang salaysay, yun ang mas makapangyarihan. Tandaan nyo yan. Kaya yung pagbaligtad nyo, dahil kayo mga mukhang pera, wala nang magtitiwala sa inyong mga mamayang Pilipino. At ikinakahiya kayong apat na Marines na bumaligtad dahil kayo ay hindi totoong para sa bayan at mamayan. At tandaan nyo to, kayong apat na Marines, meron kayong karma na naghihintay sa inyo. Dahil ang kinalaban nyo rito ay hindi ang 18 Marines, hindi si Atty. Baligod. Ang kinalaban nyo rito ay ang taong bayan at ang bansang Pilipinas. Kuya, anong masasabi niyo kuya doon sa zona ni PBBM na ang sabi niya, malapit na makasuhan ang mga mastermind sa pagnanakaw sa pangunguna ng kanyang pinsan. Na hanggang ngayon, ilang linggo na nakalipas na kanyang zona, ay wala pa rin nakakasuhan. Ano masasabi na po natin dyan? Ang masasabi ko dyan, totoo naman yung sinabi niya, makakasuhan. Pero ang kinakasuhan ay yung mga nagsasabi ng katotohanan. Ang mga kinakasuhan ay yung ating mga star witness na ex-marine na kasalukuyan ngayon nandito at naghihintay ng kanilang pagbayad ng bail. Sila ngayon ang malapit ng ikulong. Pero hindi mangyayari yan dahil ang mga mamayan ay nagbabantay para sa kanila. Yes, kaya mensahe na lang po natin kuya sa ating 10 Marines Hindi. kung saan nakadetine sila dyan. Ano palang, ano mo, sir, tawag dito masasabi mo pa dun sa mga nagbabalak na gusto pang maglabas ng katotohanan. Tapos ngayon dahil sa nakikita po nila, parang nagdadalawang isip o natatakot-takot na siguro sila. Kaya nga, yung tama ka dyan Kaya itong ginagawa nila na to, bendalo na ito, na kahit na dapat na makapag-bail kahapon, dinilay nila para lang mapalabas na failure to pay the bail. Tapos pupusasan. Yan ay isang malaking pananakot. Pinapakita lang sa ating mga mamamayan na ganyan ang mangyayari sa mga matatapang. Yun ang katotohanan yan. Tama yung tanong mo, kaibigan. Yung mga gusto pa sanang titistigo, parang nag-aalanganin na dahil napipressure sila na nakikita nila ay ganyan palang mangyayari sa amin. Kaya nga, itong 10 nakitira na mga natin, na mga star witness natin, sana naman wala nang umano sa kanila, wala nang mabili. Sana manindigan sila dahil ang paninindigan nila ay para sa bayan at mamayan at sa next generation. Kaya para sa akin, ang masasabi ko sa 10 brave ex-marine na yan, salute sa inyong 10. 10 ba yung natira? 10. 14? 14? 14. O, sa 14 na ex-marine, saludo po sa inyong 14. Sana po, ipagpatuloy nyo ang paninindigan nyo. Dahil ang ginagawa nyo ay hindi para sa inyong sarili lamang. Ang ginagawa nyo ay para sa kapakanan ng bayan at mamayan at sa mga salin lahi ng ating mga lahi. Okay, maraming salamat. Mensahe mo na lang kuya para sa mga natin, tawag dito, mga kababayan natin na gusto pang lumabas. Sa mga kababayan kong mga mamayang Pilipino, tunay nga na sa panahon ngayon ay mas kailangan nating magkaisa. Mas kailangan nating pagtibayin ang ating paninindigan para sa pagtayo sa tama at sa katotohanan. Dahil sa totoo lang, hindi na po ito usapin ng politika, hindi na po ito usapin ng mga marino, hindi na po ito usapin ng mga senador, congressman, pangulo. Usapin na po ito ng ating bayan at mamayan. Dahil nga sa gewang-gewang na pamamahala ngayon, ang nagsasakripisyo, tayo pong mga maliliit na mahihirap na mamamayang Pilipino.
kung ito'y magpapatuloy na ganito ang mangyayari sa atin, ano pa ang silbi na ipinaglaban tayo ng ating mga ninunong bayani, nakipagpatayan, nag-blood compact para lamang makuha natin ang tunay na sovereignty ng ating bansa. Kaya sana sa panahon na ito, panawagan ko sa mga mamayang Pilipino na may puso at mayroong paninindigan at nagmamahal sa ating bayan, huwag po kayong matakot na ilantad ang katotohanan. Dahil kung tayo'y mananahimik, paano na po ang ating mga salinlahi, ang ating mga anak, ang ating mga apo na daranasin nila ang ganitong sistema ng pamamahala, gutom ang aabuti ng bansang Pilipinas. Kaya manindigan po tayo, hindi man kayo makalabas ng personal sa social media, meron po tayong pagkakaisa. Isigaw natin na tayo ay hindi mananahimik hanggat merong nang aapi sa atin. Dahil ang ginawa ng ating mga ninunong bayani nung panahon noon, ipinagtanggol tayo sa mga dayuhan para lamang magkaroon tayo ng kalayaan. Sana maalala natin yan na ngayon tayo ay inaalipin ng sarili nating mga kababayang Pilipino. Kuya, anong masasabi mo ngayon, kuya? Ano sa tingin mo, kuya, ang mangyayari?